Dumipensa ang Malacanang sa hindi na naman pagdalo ni Pangulong Duterte sa anibersaryo ng EDSA People Power kahapon. Maging ang iba pang personalidad na nanguna rito, higit 3 dekada na ang nakararaan, hindi rin sumipot. Umaaksyon si Dindo Flora. Muling pinangunahan ni dating Pangulong Fidel Ramos at ng National Historical Commission ang tradisyonal na salubungan sa People Power Monument kahapon. Ito ang makasaysayang pagsasalubong sa EDSA ng mga mamamayan, pulis at militar para pababain si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Kapansin-pansing wala ang ibang personalidad na nanguna sa EDSA People Power 32 taon nang nakararaan. Pati si Pangulong Duterte, no-show din. Sa halip ay nagpadala siya ng bulaklak at nagpadala ng mensahe. Ayon sa kanya, ang revolusyon sa EDSA ang sagisag ng paninindigan ng mga Pilipino na ipaglaban kung anong tama at ipagtanggol ang demokrasya. Naiintindihan naman daw ni FBR kung bakit hindi nakarating ang Pangulo. Pero kung ayaw niya ngayon at we understand, we respect, sana next year. Mahaba pa naman yan eh. Hanggang 2022 yan, di ba? Dumipensa rin ang palasyo sa hindi pagdalo ni Pangulong Duterte. Even in the past, not all presidents showed up. So there's no attempt naman to diminish the There's none. significance? It remains in our statute books. As in fact, the ceremonies are being, spearheaded by the National Historical Commission, no less. Natanong din si Roque kung bakit tinanggal ang kulay dilaw sa pagdiriwang ng EDSA. Kasi mga kulay-kulay, naging kulay na rin yan ng eleksyon eh. So dapat wag nga sigurong mahaluan ng kulay eleksyon yan dahil baka pumasok ang politika. Mensahe po yan na ang ating ginagalang ay yung ating demokrasya at yung ating makabayang mga sentimiento at hindi politika. Sa Mindiola naman, nagtipo ng mga militanteng grupo. Si dating DSWD Secretary Judy Tagiwalo na naging biktima ng martial law, bumuwelta sa pahayag ni Communication Assistant Secretary Mocha Uson na drama lang ang ginawa ng mga madre sa pagharap sa tangke noong People Power 1. Nasabihin na drama lang yon ay pagmamaliit sa sakripisyo ng napakaraming tao, ng napakaraming kababaihan, ng napakaraming katutubo para mawakasan ang diktadura. Pagpapakita din yon na wala siyang pagpapahalaga sa kasaysayan. Naglabas din si Uso ng poll sa social media kung naniniwala ba ang mga netizen na produkto ng fake news ang People Power. Sagot dito ng palasyo. It is not fake news. According to the law, we honor, we even appropriate funds to commemorate the event. So we still recognize and we will always recognize EDSA and it remains significant. Umaaksyon, Dindo Flora, News 5. Para sa iba pang balita at impormasyon, mag-subscribe lamang po sa news5.com.ph. We are always on.